Recently, nagkaroon na naman ng girian diyan sa West Philippine Sea na sinasabi nila dito sa balita. Okay, tignan natin tong daming balita. Ayan, ito. 31 minutes. Watch, okay? Hindi ko alam kung bakit walang sound itong report ng GMA, walang sound. Okay? Ang sabi dito, watch, collision between China Coast Guard vessel 3104 and People's Liberation Army Navy or PLA Navy ship 164 in Bajo de Masinloc in the West Philippine Sea on Monday, August 11. According to PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Tariela, the CCG vessel's forecast sustained substantial damage, rendering it unseaworthy. Following the collision, the PGC immediately offered support, including assistance with man overboard, recovery and medical aid for injured CCG crew members. Okay, sabi ni Tariela. GMA News Online contacted the Chinese Embassy to get a statement on the incident, but it has yet to issue one as of posting time. Ngayon, mga kababayan, na after that incident, nagdadakdak itong si Bangag na naman, di ba? Din sa insidente na yan, girian, Ang sinabi ni Bangag, hindi tayo aatras. Okay? Hindi aatras ang Pilipinas. Ipagtanggol natin ang ating karapatan. Ganyan-ganyan, di ba? Ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Ang tagal na yan, nakaguluhan na napakikipaglaban natin. Ilang milyon na ang nasasayang nating pera dyan sa girian na yan. Sabi ni Bangag, wala daw siyang, ang sabi niya, okay? Wala pa tayong inuutusan, sabi niya, na mag-back out. Never, never. Hindi tayo umaatras dahil natatakot. Yun. Dito tayo nasaya, walang atrasan. Kung natatandaan ninyo, di ba, nung balikan natin ang nakaraan. Okay? Nung panahon ng pangangampanya ni Bangag, dun sa kanyang SMNI debate, tamang traidor ang putang ina. Binigyan ng SMNI ng platform dahil ayaw siya tanggapin ng mga mainstream media, ayaw siya bigyan ng platform. Then, during that time, SMNI, sinabi niya na isang bahing lang ng China at Amerika ay mawawala na tayo sa mapa. Kaya dapat tayo ay makikipag-ugnayan, makikipag-dialogo sa China and US. Then, ano nangyari? September 22, September 22, 2022, mga kababayan, nung pumunta si Bangag sa Amerika at bit-bit itong si Sayarot, okay, nasangkot doon sa halos 2 toneladang pangsinghot doon sa Australia. Remember that pasabog natin dito sa intercept ng Australian Federal Police at surveillance doon sa kanyang 2 bahay na nirentahan niya sa isang kilalang subdivision. Mga palangga. 'Di ba itong sa Ayala Alabang? 'Di ba ito yung mga pasabog natin. So noong September 2022, nakipag-chami-chami si Bangag Jr. kay Biden pa noon, 'di ba? Remember? During UN Assembly na naalala niyo 'yon? So ngayon, sinasabi niya na ang Pilipinas ay partner, ally, friend ng Amerika. Tama 'yon. Kasi matagal na dapat naman talaga makipagkaibigan tayo, ako, kayo sa amin. Di ba? Di ba? Kasi dito ako sa Amerika. Then February, I think, sinulat ko. Ayan. February 2, 2023, mga palangga, right? Nagkaroon ng 5 EDSA sites para sa ating military access or military bases dyan. O US, parang US bases. Di ba? Bigyan natin yung history. Panahon ng kampanya, dapat hindi natin inaaway ang China at hindi rin natin inaaway ang Amerika. Then, April 11, di ba mga palangga, nagkaroon ng, ano nangyari doon? Nagkaroon ng Private Sector Advisory Council, okay, na sinasabi ni Bangag Jr. na yung, yung Transparency Initiative sa West Philippine Sea, di ba? Pinagtibay para sa ginagawa ng China sa Pilipinas. Then May 2024, nag-sign si Bangag sa agreement, okay? Sa defense agreement at economic chuchu between us, the US, at noong panahon ni Biden, di ba? Kasama dito yung $500 million
para sa AFP modernization. Remember that? Then ano nangyari? Just recently, last month, July 2025, di ba? Nakipag-chami-chami o nakipag-optic si Bangag Jr., nakipag-usap kay Lolo Trump ninyo at pinag-usapan nila yung 19% na tariff rate na i-charge o ipapataw nga sa mga export, okay? Export products ng Pilipinas going here in the US. Diba? Alam niyo yun, from 20%, nakatawad si Bangag ng 1%. Ngayon, mga kababayan, ngayon dahil, I think, few days ago, nagkaroon na naman ng girian dyan sa pinag-aagawang dagat na yan. Ano nangyayari? Nagtapang-tapangan na si Bangag. Diba? Nagtapang-tapangan na hindi tayo susuko. Tama bang ipagtanggol natin ang ating bayan? Of course. Pero kahit kailan, hindi tayo mananalo sa kahit anong laban. Lagi tayong casualties. Lagi tayong, not casualties. Lagi tayong nasa gitna ng nagbabanggaang dalawang malalakas na bansa. Okay? Ngayon, ano yung impact dito? Siyempre, pag ganyan nagigirianan, magiging Ukraine tayo. Magpapadala ang, kasi nga, kailangan namin kayong tulungan dyan. Pag nagkaroon ng giyera, di magpapadala tayo kami ng mga bruskong mga US Navy, military, di ba? Maybe Navy SEAL, di ba? Magpapadala tayo ng bonggang-bongga dyan palangga. Magpapadala ako dyan. So anong magiging, imagine ninyo ang ginagawa ni Bangag. So anong mangyayari sa kahirapan ng buhay ninyo dyan when it comes to economy? Di ba? Halos lahat ng produkto natin dyan sa Pilipinas, it's either galing ng China or yung mga saging. Remember that saging natin, ang China ang pinaka-biggest na ine-exportan natin ng saging. At nagkaroon din yan ng tensyon nung kinancel ng China, okay? Yung pag-export natin. Kinancel ba nila or I think, di ba? Dahil nga dun sa girian pa rin. So, ano mangyayari dito sa ating mga fisher folks na nandiyan dyan mismo dyan sa West Philippine Sea? Which is sila talaga yung unang biktima. Yan ang sinasabi ni Bangag Jr., di ba? Na kawawa naman yung mga mangingisda, chuchu-chuchu, kaluluoy, ganyan-ganyan. So, sino ngayon ang mahirapan? Actually, nabanggit ko na ito. Ano yung magiging worst na pwede ninyong na pwedeng mangyari sa buhay ninyo? Imbis na makipag-dialogue itong si Bangag sa China, pwede siyang maging magkaibigan both US and China. Ano mangyayari dyan? So i-activate na yung ating treaty, di ba? Mutual Defense Treaty. So, sabi ko nga, between US, at least makuha kayo ng AFAM, di ba? Pag pumunta yung mga AFAM dyan, malay mo, yun ang swerte ninyo palangga. Pumunta yung mga AFAM dyan ng mga bagets na bagets, syempre. Di ba? Hindi pwedeng hindi nyo masisilayan yan. Kung nandiyan kayo sa isa sa mga EDSA sites. Di ba? Ano ngayon ang mangyayari? Babagsak ang ating ekonomiya. Gutom na naman kayo. Kasi sino papasok sa investor sa atin? Hitler? Sino papasok dyan? Nasabi ni Bangag Jr., wala nang aatras. Hindi ba bala kayo sa kanyon? Handa ba kayo? Kaya ang punto natin dito, kaya naman sana nating lumaban kung hindi ninanakaw ng mga buwakan ng ina ang pera ng bayan. Kung yung mga 5,500 flood control na yan, mamaya pag-usapan ulit natin yan, yung bilyon-bilyon na ninanakaw ni Lisa Tanas, di Bangag, di Tambaluso sa mga buwakan ng inang kongresista, senador, kung binibili sana yan ng favorite kong bang, di ba? Para tayo ay handa sa kahit anumang kaguluhan. At hindi na tayo umaasa, hindi na kayo umaasa sa amin. O kaya nag-hone kayo o inaalagaan ninyo yung mga magagaling, yung mga inventor, inventor, yung mga gumagawa ng, yung mga magagaling na mga kabataan, tawag dyan, gumawa ng mga sarili nating bang. Palakasin ang ating mga sundalo, mga supot, 'di ba? Mga supot, di ba? Hindi yung supot lang naman. Walang mga balls. Hindi nyo kayang labanan si Lisa Tanas? Lalaban pa kayo sa China? Ibabala pa kayo ni Bangag, mga puki ng ina ninyo? Sige nga. Yan si Lisa Tanas, gabi-gabi. Bangag, ginagastos ang pera ninyo. Si Marcos Jr., nagsitabaan ng mga hinayupak. Kulang na lang pumutok ang mga tiyan, ang mga butod nila.
Hindi nga nila ma-call out si Lisa Tanas na Addictus Benedictus. Andyan pa si who's that? Dina Arroyo Tantoco na kasama ang kanyang asawa na nagurgor dahil sa lalaklak ng pulburon. Hindi nga nyo kayang tayuan yan. Andyan pa, pasweldo pa rin ng bayan. Nandyan pa sa loob ng Malacanang, mga putang inang yan. Tapos lalaban kayo sa China. Sige nga, mga sundalong mga supot. Sige, huwag daw kayo umatras, di ba? Hindi nyo nga kaya ang bilat ni Lisa.